Hi guys! Salamat sa Diyos sa panibagong araw. Gumising nga ako na medyo mabigat ang pakiramdam ko. This past few weeks kasi ang dami kong stress. Pero syempre hindi natin i-entertain yung nararamdaman natin kasi nanay tayo. Tumayo na nga ako dyan at nag-init ng tubig. Hot chocolate muna for today para magkaroon ako ng energy at medyo mawala yung bigat ng pakiramdam ko. Habang nagtitimpla nga ako dyan ay nagising na si Seki. Sa mga punto nga na yan ay iniisip ko na kung ano ang ibibigay ko sa kanya for breakfast. Nakatulala nga siya dyan at nagpapakondisyon pa. Kaya naman nag-check muna ako ng emails at messages. Nag-apply kasi ako ng trabaho, work from home. Nagbabaka sakali lang na may response na sa mga emails ko. Siguro napapaisip kayo kung paano kami nakakaraos ng anak ko dahil nga wala naman akong trabaho. Bago kasi ako lumipat ng bahay ay nagbenta ako ng mga gamit na naipundar namin ng ex-partner ko. At yung iba naman ay inilagay ko muna sa bahay ng kapatid ko. Dinala ko lang dito yung talagang mga kailangan namin. Nung mga panahon na yun ay talagang na-depress ako. Sinampal ako ng realidad na kailangan kong iwan yung anak ko para makapagtrabaho. Pero nagpaka-strong ako at hindi ko hinayaan mangyari yun. Kaya eto kami ngayon. Thankful ako sa mother ko dahil tinulungan niya kami makapagsimula. Bumili nga pala kami ni Seki ng itlog sa malapit na tindahan. Magluluto nga lang ako dyan ng pancake. 2 itlog nga yung nailagay ko, dapat isa lang. Ipagluluto ko sana si Seki ng scrambled egg dahil paborito niya yon. Kaya lang, 2 lang kasi yung nabili ko. Hindi na kasi ako nag-i-stock ng maraming itlog ngayon. Dati kasi kapag bumili ako, 1 tray, 2 tray. Ngayon kasi pinag-aaralan ko mag-budget at talagang kailangan ko matuto magtipid. Maraming adjustment nga ang ginagawa namin ngayon ng anak ko. Alam ko, confused yung anak ko sa malaking pagbabago sa buhay namin. At minsan nga hinahanap niya yung mga tao o mga bagay na nakasanayan niya. Ang magagawa ko nga lang ay iparamdam sa anak ko na nandito ako para sa kanya at hindi ako mawawala. Kaya naman wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga naging desisyon ko ngayon. Masaya ako na sa kabila ng lahat ng nangyari ay magkasama kami ng anak ko. At talagang gagawin ko lahat at pagsisikapan ko lahat para hindi namin kailangang maghiwalay. At nagsimula na nga pala ako mag-prepare ng breakfast ni Seki. Minsan ang hirap mag-isip na kung ano ang ipapakain ko sa anak ko. Dahil nga medyo mapili siya sa pagkain. Pagkatapos ko nga siyang asikasuhin dyan ay naisipan kong maglaba dahil mukhang maganda ang panahon ngayon. At natambakan na din kasi ako ng labahin dahil sa sobrang busy ko this past few days. Inuna ko nga lang din isa lang dyan yung mga decolor since mas konti. At kapag ganyan mga decolor, gusto ko maaga pa lang nasasampay ko na. Ayoko kasi na may bilad sa matinding sikat ng araw yung mga decolor. Ang gusto ko yung banayad na sikat lang ng araw at may konting hangin. Dahil para sa akin kapag ganon ay mas mabango pag natuyo. Mga bandang 11 AM nga ay nagsimula na ako mag-prepare ng kakainin namin para sa tanghalian. And the usual routine, nagsalang na nga muna ako ng sinaing. Sa mga punto nga na yan ay nag-iisip ako kung ano ang mauulam namin for lunch. Yun talaga yung challenging na part sa araw-araw, kung ano ang uulamin. Kaya nakapag-desisyon ako na bumili na lang ng lutong ulam para sa tanghalian. At nakabili na nga kami ni Seki sa karinderya malapit dito. Chicken caldereta at Bicol Express nga pala ang in-order ko. At may kasama ngang sinigang soup yan na nagustuhan ko talaga. Limitado lang kasi yung alam kong lutuin at minsan nakakatamad din. Tsaka mas magastos kapag magluluto pa. Sigurado naman ako na safe at malinis yung pinagbilihan ko. At nagsimula na nga kami kumain. Wala pa sa mood si Seki dyan. Pero syempre kailangan ko siyang pilitin. Palagi kasing nauuna yung laro sa kanya sa lahat ng bagay. Nasanay na lang din ako sa kakulitan ng anak ko. Isa lang yan pero sobrang kulit at ang tigas ng ulo. Ang pinaka nagiging pahinga ko nga lang sa kanya ay kapag tulog siya. At pagkatapos nga namin kumain ay naghugas kaagad ako ng mga pinagkainan. At syempre sinunod ko na din dyan yung pagwawalis at konting punas ng sahig. Tapos sinalang ko na yung pangalawang set ng labahin ko. Mga bandang hapon nga ay lumabas kami para pumunta ng palengke. Bibili nga lang pala ako ng kailangan ko para sa lulutuin kong sopas mamaya. Nagmotor na nga lang pala ako dyan para mas mabilis at para makatipid na din. Wala pa akong phone holder para sa motor pero ginawan ko ng paraan para makakuha ako ng clips. Inipit ko na lang sa armpit ko yung tripod since magaan lang naman. Dahan-dahan lang din naman ako dyan mag-drive dahil kasama ko yung anak ko. And I'm sure pag napanood ni mama to, magme-message ka agad sa akin yun dahil papaalalahanan ako.
Dumaan nga muna pala ako sa bilihan ng pandesal. Bumili lang ako ng halagang 30 pesos para sa breakfast kinabukasan. Habang nag-e-edit nga ako ay napapangiti ako sa reaksyon ng anak ko dito. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakikita ko siyang masaya at nakangiti. Anyway, papunta na nga kami ng wet market dyan. Sa mga puntong to, habang nagbo-voice over ako at nag-e-edit, iniisip ko kung okay ba tong ginagawa ko. Kung mag-e-enjoy ba yung manonood sa simpleng clips na ganito. Feel free to comment kung ano mga masasabi nyo. At ayan na nga, after a while, nakarating din kami ng palengke. Habang naglalakad nga kami dyan, naiisip ko kung paano ako mamalengke before. Noon kasi kapag namalengke ako, good for 2 weeks or 1 month yung mga binibili ko. At ganun din sa pag-grocery. Bumili nga pala ako ng itlog 5 pieces for 35 pesos. Bumili rin ako ng nakachop na cabbage at carrots for 20 pesos. At naubusan na rin nga ako ng bawang at sibuyas, kaya bumili na rin ako for 10 pesos each. At syempre, yung paborito ni Seki na banana, 120 pesos for 1 kilo. At ayan nga, may nagustuhan siyang laruan. Halagang 80 pesos yan pero nakuha ko siya ng 65 pesos. Bago nga kami umuwi ay nagpagas na muna ako ng motor kasi mahirap na matuyuan. Nagpagas nga lang ako ng halagang 100 pesos. At ang total nga ng nagastos ko kasama yung gas at pandesal ay nagkakahalaga nga ng 400 pesos. At ayan na nga ang bata, magsisimula na namang magkalat. Magluluto nga pala ako ng sopas for dinner. Medyo maulan kasi ang panahon ngayon kaya masarap humigop ng mainit na sabaw. Hindi na nga pala ako maglalagay dyan ng meat at sausage na lang ang ginamit ko dahil naubusan na rin ako ng stock na hotdog. Sinimulan ko na nga palang igisa at sinama ko na rin yung sausage. At pagkatapos nga ay nagpakulo lang ako ng tubig para sa macaroni. Sa totoo lang, first time ko nga magluluto ng sopas. Kaya sana wag niyo ako i-judge. At nilagyan ko na nga ng gatas, tinansya-tansya ko na lang. At nung okay na yung lasa para sa akin, nag-prepare na ako ng food ng anak ko. Inuna ko na nga muna siya pakainin para maasikasa ko na siya at pagkatapos mapatulog ko na. Nangungulit pa nga siya dyan at talagang nagiinit na yung ulo ko dahil nakakaramdam na rin ako ng pagod. Marami pa kasi ako kailangan gawin at kailangan tapusin. Pagkatapos ko nga siyang pakainin ay pinaliguan ko na siya kaagad. Sa mga oras na to, napapabuntong hininga na ako dahil alam ko na iraos ko na naman ng maayos ang isang buong araw naming mag-ina. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam yon para sa akin. Inuna ko nga muna magwalis, maglampaso at maglikpit ng mga kalat para pag natapos ako sa mga gawain ko ay pwede na nga ako mag-relax. Hindi ko na lang pinakita on cam na pati yung mga sulok at mga ilalim ay nilampaso at winalis ko. At pagkatapos nga ng mga gawain ko, inasikaso ko na rin yung pagkain ko. Sa mga punto nga na yan, nag-iisip ako kung anong papanoorin ko sa Netflix habang kumakain. At kung nakaabot kayo dito, sign na to para magluto kayo ng comfort food nyo.